News and current affairs, panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Huwag mo muna ituloy yung 3 PM deadlock. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Puno ng mga turista mula Hong Kong, hinostage ng sinibak na pulis sa Quirino Grandstand. Ang huling ulat sa hostage taking, alamin. Exclusive, premyadong pulis naging hostage taker. Bakit naging desperado si Senior Inspector Rolando Mendoza? Ang eksklusibong panayam, tutukan. Exclusive, lalaking nasa torture video, nakilala at nakasama umano sa kulungan ng ilang preso ng Binondo Police Station. Pagmamalupit, iginit ng mga preso. Para hindi matumba, may sinturon dito sa leeg. Mainit ako ko ngayon. Ang dami kong kailangan gawin. And if I have to, lecture you pa, I'm not going to bother to do this. Do you all hear me? Video ng pagtataray sa media ni CHR Commissioner Kisumbing, umani ng batiko sa internet. Kisumbing, not sorry. I'm really sorry about it. I regret though. I feel sorry and bad. Exclusive, 8 pulis sa Northern Samar patay sa ambush ng hinihinalang mga miyembro ng NPA. Prangkisa ng bus na nakabanggas sa sakyan ng beauty queen, suspendido na. At sino nga ba si Binibining Pilipinas International Melody Gersbach? Venus Rock, isa sa top favorites sa Miss Universe. Tagumpay sa pageant, gustong ialay ni Venus sa namatay na beauty queen. At sa gitna ng legal na issue ng kanilang hiwalayan, James Yap tumulak sa Amerika para magbakasyon. ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Live tayo ngayon dito sa Maynila kung saan patuloy ang matensyong hostage drama. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maabot na sa halos 9 na oras ang tensyon sa hostage-taking ng isang tourist bus sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Simula kaninang umaga, 9 pa lamang ang napapakawalan sa 25 bihag na sakay ngayon ng bus. Tama ka dyan, Ted. Bukod sa nagluluksa ngayon ang kalangitan, ay hindi pa rin sigurado ang kahinatnan ng 17 pa mga bihag, 15 po na pinaniniwala ang mga Chinese national at 2 Pilipino na nasa loob pa rin ng bus na ito na pag-aari ng Hong Thai Travel. Bagyang nahihirapan po ngayon ang mga otoridad sa pakikipagnegosasyon, gayon din ang media na sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Gayunman, sinisikap pa rin ng mga negosyador na tapusin ang pangyayaring ito upang hindi po makaapekto sa imahe ng ating bansa itong mga nangyayari ngayon. Tensyonado pa rin ang sitwasyon dahil sa mga mensahe na pinaskil ni Mendoza na may mangyayari kaninang alas 3 ng hapon. Subalit awa ng Diyos hanggang ngayon po ay maayos pa rin ang mga nagiging kaganapan dahil simula kaninang alas 3 ng hapon ay napalaya pa ang isang hostage. Sa ngayon ay halos umabot na po sa 9 na oras ang kaganapan dito. Wala pa rin hong linaw kung anong oras ito magwawakas dahil patuloy na nagmamatigas pa rin ang hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza sa kanyang mga hinaing na hindi rin nabigyan ng tamang hustisya ang pagkakasibak sa kanya ng ombudsman noong 2009 dahil sa kasong hulidap o pangingikil sa isang kaso. Hinihiling din umano ni Mendoza na ibalik siya sa serbisyo at makuha ang karampatang benepisyo na nawala sa kanya. At sa huling mensahe na pinarating ni Mendoza, ipinaskil po nito sa bintana ng bus ang mga katagang Media Now. Isa raw sa demands nga nitong si Mendoza ay magpadala ng reporter sa bus. Pero wala pa rin desisyon ang mga negotiators kung ito ay pagbibigyan. Hanggang sa mga oras na ito ay nagsasagawa pa rin ng negosasyon ng mga otoridad para mapalaya ang 17 pang mga bihag na turista. Kinilala po ang hostage taker na si Senior Inspector Rolando Mendoza na dismiss sa serbisyo mula sa Manila Police. Pangunahing demand niya nga ay may balik siya
sa trabaho. At live mula sa Quirino Grandstand, dito pa rin sa Maynila, nagpapatrol si Maan Macapagal. Maan? Julius, alas 10 kaninang umaga nang isa na namang insidente ng hostage-taking ang bumulaga sa Manila Police District. Ang mga biktima, 22 turistang banyaga na lula ng isang bus, kabilang pa ang 4 na Pinoy. Ang hostage-taker, isang pulis, Maynila. Alas 10 ng umaga kanina nang parahin at nakisakay si Police Inspector Rolando Mendoza sa Hong Thai Trouble Bus sa Port Santiago. Lula ng tourist bus ang may 22 banyaga mula sa Hong Kong at 4 na Pinoy. Kinumando ni Mendoza ang bus at dito sa gitna ng Quirino Grandstand ipinarada. Alas 10:42 nang pakawalan ang 2 hostage victim. Maya-maya nagdikit na ng kanyang demand si Mendoza sa windshield ng bus. Gusto niyang ibalik siya sa serbisyo. Alas 11 nang lapitan ni hostage negotiator Police Chief Inspector Romeo Salvador ang bus at nilista ang mga demand ni Mendoza. Lumabas si Mendoza sa estribo ng bus, naka-fatigue at may sukbit na Armalite. Ilang minuto lang nakausap ni Salvador at Superintendent Orlando Yebra si Mendoza sa pamamagitan ng telepono ng driver ng bus. Kanina, ini-insure ng hostage taker na walang baril yung dalawa. Ayon sa mga negosyador, tahimik ang mga biktima sa loob ng bus at pinapayuko lamang sila ni Mendoza. Agad kinontak ng otoridad ang anak ni Mendoza na isa ring pulis sa Bangged Abra para paluwasin sa Maynila. Yung anak niya, kanina nga nag-demand na makapunta dito kasi nga nakaset siya sa Bangged, medyo malayo-layo yung area. Kaya lang we are still evaluating kung mapagbibigyan yung request ng kanyang anak. Alas 12:30, pinalaya ang 3 pang biktima. Isang galon din ang pinadala sa mga negosyador para lagyan ng gasolina. 1:40 kapalit ng mga hiniling na pagkain, pinalaya ang 73 years old na biktimang si Lee CQ na may sakit na diabetes. Pinakalat na ang intel unit ng MPD na nakasibilyan. Nagpaskil naman ng papel sa pinto ng bus si Mendoza. Tila isa itong ultimatum pagsapit ng alas 3 ng hapon. Alas 2:20, pinalaya ang Pinoy photographer na si Rigor Cruz. Dumating ang asawa at kapatid ni Mendoza na isa ring pulis. Hiniling niya sa otoridad na makausap man lang ang kapatid. Pasado alas 3, kinausap ng kapatid si Mendoza. Kinumbinsi ito na huwag ituloy ang alas 3 na ultimatum nito. Huwag mo muna ituloy yung 3 p.m. deadlock. Extension tayo. Hindi, huwag muna, tol. Ipapaliwanag ko muna sa kanila yung sama ng loob natin pareho. Sabay nito, nagpaskil na si Mendoza sa bintana ng bus ng Media Now. Magsasyam na oras na nga ang itinatagal ng hostage crisis dito sa Quirino Grandstand. At sinasabing isang papel mula sa ombudsman ang ipinadala na kay Mendoza at ipinabasa sa kanya sa pamamagitan niya ng ating mga negosyador. Naniniwala pa rin ang PNP na magiging matagumpay ang negosasyon. Patunay dito ang mga pag-release ng mangilan-ngilang mga hostages. Yun nga lang, hindi natin alam kung hanggang saan ang PC ng mga negosyador, gayon din ng hostage taker. Julius. Maraming salamat, Maan Macapagal. Samantala, kung inyo pong mapapansin, wala pong pumapel na sino mang politiko o mga kilalang personalidad sa nagaganap na negosasyon ngayon. Ayon po kay Vice Mayor Isko Moreno, hindi talagang pinayagang pumapel ang ilang mga kilalang personalidad sa hostage negotiations na sa paniwala po nila na lalo lang ito makakasama sa magiging resulta ng negosasyon. Kahit na walang sinasabing plano, ang mga pulis na sumalakay, nakunan po namin kanina ang mga miyembro ng PNP SWAT team na naghahanda sakaling mauwi sa isang malagim na sitwasyon ang hostage drama. Kabilang rin ang mga bata at isang matandang Chinese sa mga unang pinalaya sa nagaganap na hostage taking dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Napalaya na rin po ang 3 Pinoy na kasama ng grupo. Ayon naman sa isang psychiatrist, nagkatroma ang mga na-hostage na bata. Live mula sa Quirino Grandstand, nagpapatrol, Atom Maraulio. Atom? Julius, batay sa nakuha nating tourist manifesto at impormasyon galing sa Chinese Embassy, lumalabas na 21 ng mga turista galing Hong Kong na naipit sa hostage-taking situation dito sa Maynila. Huling nagbigay ng opisyal na pahayag ang PNP sa pamamagitan ni MPD Director, Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay kaninang alas 11:30 ng tanghali. At ayon sa impormasyong binigay nila kanina, 20 lamang ang Chinese national sa loob ng bus.
Pero ang malinaw, Julius, meron ng 6 na pinakawalan na Chinese nationals mula sa hostage-taking situation kanina. At ito ang sinasabing hinostage ni Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Sila Li Fungquan at asawang Li Yikbiu na 73 taong gulang, Sang Yilai, Fu Qingyin, 4 taong gulang, Fu Chaklin, 10 taong gulang at Wong Qingyat, 11 taong gulang. Napalaya na ang lahat ng mga bata na nakasama ng grupo, gayon din ang pinakamatandang si Li Yikbiu na sinasabing may diabetes. Dinala na ang lahat ng Chinese nationals sa isang malapit na hotel para magpahinga. 2 Pinoy naman ang pinakawalan din kaninang hapon, sila sina Danilo Medril at isang photographer na si Rigor Cruz, assistant photographer naman. Isa sa mga pinalayang hostage ang hindi pa nakikilala. Ito na sana ang huling araw ng pamamasyal ng mga turista dahil nakatakda na sana silang lumipad pabalik ng Hong Kong mamayang 7:50 ng gabi. Mula sa Fort Santiago, dadaan lang sana sila dito sa Quirino Grandstand para mananghalian. Mamamasyal sana sila sa isang malapit na mall bago ng kanilang flight. Ayon sa isang clinical psychologist na tumingin sa mga batang hostage, nagkaroon ng slight trauma ang mga batang hostage. Sa Hong Kong na lang daw sila magpapagamot. The hostages are in good, are in safe mood, are in peaceful mood, and they are quiet and they are calm. Takot daw siya. Gusto na lang niyang umuwi. Pauwiin na lang daw sila. Para makapaglaro na. We want to play na. Ayaw na namin dito. Almost is finished the tour. We are almost closing the door. And then there's a, look like a military man just entering in. And then I was just wondering, why is it there's a new face going to our bus? Then he said, I just want to hitch a ride. But I saw him is with a gun. So of course, I really don't want him to get in because they are all tourists there inside. And then he's shouting, close the door. And then the driver is very scared. Of course, I have to sit down, no choice. And then that's it. Julius, batay dun sa tourist manifesto at impormasyon sa Chinese Embassy, lumalabas na 15 na lamang ang mga Chinese nationals sa loob ng bus kasama ang isang Pinoy na driver. Pero bukod sa Chinese Embassy, nagpunta rin dito sa Luneta PCP ang mga opisyal ng Korean Embassy at kinumpirma nilang walang Korean national sa loob ng bus. Kasalukuyan namang nandito ang ilang opisyal mula sa British Embassy pero sa ngayon ay hindi pa natin sila nakakausap. Julius? Maraming salamat, Atom Araulio. Samantala, kinagulat naman ng mga kaanak ni Police Senior Inspector Rolando Mendoza ang ginawa nitong pang-hostage. Kilala umanong tapat na pulis si Mendoza at minsan pang naparangalan bilang isa sa 10 outstanding policemen of the Philippines. Exclusive nagpapatrol, Alex Santos.